Kakaibang Kristo ang matutunghayan natin ngayong ikatlong linggo ng Kwaresma sa tagpo sa Ebanghelyo kung saan nagalit ang Panginoon. Hindi tayo sanay marinig na nagalit si Jesus katulad ng saan sa mabuting balita dahil maamo at mahinhin ang larawan niya sa ating isip. Gayunman, totoo na minsan nagalit din ang Panginoon. Sa tagpo, sa kontrobersyal na pagbasa, nilinis ng Panginoon ng templo sa mga di kaaya-ayang negosyo at kalakalan na kanyang naratnan. Matutunghayan natin ang eksena sa mabuting balita sa linggong ito kung saan nagwala at nagalit ang Panginoon gamit ang hagupit sa loob ng templo sapagkat ginawa itong mistulang palengke na pinamumugaran ng mga mandaraya, mapagsamantala at magnanakaw. Ang pagpapamalas ng galit ng Panginoong Hesus ay dahil sa nakita niyang paglalapastangan sa bahay ng Ama. Ang templo ay sagisag ng pananahan ng Diyos sa buhay ng tao. Kaya dapat itong igalang. Maiintindihan natin ang banal na galit ng Panginoon dulot ng kanyang nag-aalab na pagmamahal sa Ama. Sapagkat kung ang templo ay tahanan ng Diyos, dapat ang umiiral dito ay kabutihan at kabanalan. Sabi nga sa Espanyol, cosas santas deben ser tratadas santamente. Ang mga sagradong bagay ay dapat tratuhin ng may maingat na paggalang sapagkat ang mga bagay at gamit na nakapaloob o bumubuo dito ay patungkol sa Diyos. Subalit kabaliktaran nga nito ang nangyari sa obserbasyon ni Jesus. Kaya lubhang nagalit ang Panginoon. Pinataob niya ang mga mesa ng mga mangangalakal sa loob at ipinagtabuyan silang palabas ng templo. Nabalas ng tanan ang nag-aapoy na galit ng guro sa hinang lubos niyang pagmamalasakit sa bahay ng kanyang Ama. Sa pangyayaring iyon, napanaagan ng mga alagad ang tanda ng pagiging tunay na sugo ng Ama ng Panginoong Hesukristo. Turo ng simbahan. Ito ang tinatawag na holy anger o banal na galit ayon sa karanasan at halimbawa ng Panginoon. Paliwanag ng Iglesia, our Lord could be angry and severe towards the erring, but always the purpose of his anger was to jolt people into stopping the wrong they are doing. Jesus, therefore, was capable of showing tough love. Obligado tayo na mahalin ang ating kapwa. Gayunman, hindi nito ibig sabihin na ipagwalang bahala na lang natin ang masama. Matatandaan, itinuro ng Panginoon sa kanyang mga alagad na ialay ang isa pang pisngi sakaling sila ay sinampal ni Numan. Gayunpaman, nang sampalin ang Panginoon sa oras ng kanyang paglilitis, saad niya sa nanakit sa kanya, kung may nagawa akong masama, patunayan mo. Ngunit kung totoo ang sinabi ko, bakit mo ako sinampal? Maraming pagkakataon na pinuna ni Jesus ang pagiging ipokrito ng mga pinuno ng sambayanan noong kanyang kapanahunan. Ganito pa rin ang sitwasyon ng mga mapagbalat kayo ngayon. Ika nga, kung hindi tayo iimik at gagalaw, sino? Kung hindi ngayon, kailan? Patuloy na lumalaganap ang kasamaan dahil nananahimik ang mga nasa katotohanan. Kalunos-lunos ang sitwasyon ngayon dahil laganap ang fake news. Kaya nawalan na ng pananalig ang marami. Ngunit
Hindi dapat ganito ang nangyayari. Ang pagkakaroon ng banal na galit, hindi man tuluyang mapuksa ang masama, ay may kakayahang pabagalin ang pag-usad nito. Sa pagpapahalaga sa kalooban ng Ama, nagkaroon ng lakas si Jesus harapin ang mga umuusig at hindi sang-ayon sa Kanya. Kahit nasaktan ang kalooban ng kanyang mga magulang nang mawala at matagpuan siya matapos ang 3 araw na desperadong pagharap. Lininaw ni Jesus sa kanila, "Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat manahan sa bahay ng aking Ama?" Hanggang sa paglaki, lutang na lutang ang paggalang ng Panginoon sa banal na templo at kalooban ng kanyang Ama. Nawa, matularan natin ang kasigasigan ni Jesus sa pagtatanggol sa katotohanan para sa karangalan ng Ama. Magkaroon nawa tayo ng masugid na pagbabantay sa lahat ng kawalan ng respeto sa Diyos at kanyang simbahan. Tutukan sana natin ang ikatataguyod at ikauunlad ng ating buhay espiritual upang patuloy tayong maging kaaya-aya sa mata ng Panginoon at manatili sa kanyang pagpapala dahil sa banal na takot sa Diyos at galit sa lahat ng kontra sa Kanya.